o Venezuela. Okay, so ngayon naman, tawagin natin si Ma'am Linda para sa orientasyon ng Kalipe. Kasi may iba tayo nagtatanong pa, anong objective, anong gagawin natin. Okay, malaki po ang gagampanan natin bilang mga presidente ng ating mga nasasakupan. Okay, Ma'am Linda? Ayan, so, thank you po, Ma'am Ninya, sa lahat ng suporta. Ayun. Ngayon po, bago tayo magkaroon ng halalan para sa Federation Officer ng Venezuela to represent sa NCR, ang akin po munang ipapakita yung orientation, ano po ba ang Kalipi. So, marahil yung iba ay hindi alam ang Kalipi, kaya dapat po lamang na papasadahan ko. Bagamat may mga barangay na po na nabigyan mo ng orientation, pero ito po ay para sa lahat po, okay? So, yan. So, ang kanyang nature ay ang Kalipi. So, ano po ba ang Kalipi? Ang tawag dito ay kalipunan ng mga liping Pilipina nasyonal. Nasyonal kasi po galing ito ng nasyonal. Through DSWD, doon sa may central office po. Siya po ay isang national federation of women's organization committed to respond to the needs of organizing the women, which genuinely promotes women's development and empowerment through harnessing their strength and developing their full potential as a human being. It is, ayun, na nabanggit kanina ni Ma'am Ninya, it is ng political, ng traffic, ng staff, and ng sectarian. Okay po? Sige, sir. Ayan. So, ano po yung statement of principles natin? Siyempre, nandun yung ating people's participation, tayo. Mayroon tayong self-determination, experiential learning, self-reliance, and democratic leadership. So, ano yung paniniwala po natin na bawat tao ay mayroong worth and dignity, regardless kung ano po ang kanyang sekta o kinaaniban. Totoo naman po yan. Women's capacity. Naniniwala po tayo na ang bawat babae may kapasidad para ipakita at patunayan hindi lamang sa loob ng tahanan bagkus sa lipunan ang kanyang malawak na kakayanan. At ito nga po yung empowerment na kailangan natin. Dahil naniniwala tayo, di ba, ang babae madiskarte po yan. Sabi nga, in every man's success, there is always a woman behind. Gusto niyo, behind pa rin tayo. Siyempre, beside. Ayan, sabi tayo ha. Hindi na tayo sa likod lagi. Tapos sinabi ng lalaki, tihaya tayo. Hindi na. Kailangan, pag ayaw natin, may karapatan tayo sapagkat tayo, bilang babae may karapatan para sa ating kapakanan. Okay? So, equal opportunity. Pantay na oportunidad. Kaya naman po natin yan. Women's social consciousness and responsibility. So, from the word consciousness and responsibility, social responsibility, mayroon po tayong concern sa bawat isa at sa ating nasasakupan. And then, women's personal growth and development. Alam niyo po, yung iba kahit walang gaanong kinikita o allowance sa barangay, yun lang nakakapag-serve ka. No? Di ba tama ko? Yung iba nga, ang allowance, 4,000, 1,000, pero you are serving the people of Venezuela, masaya ka na. Kasi nga, nararamdaman mo sa sarili mo na ikaw ay mayroong kakayanan at kinikilala sa iyong barangay. Hindi po tayo, we are not after the money, or exchange of sum of money, bagkos masaya tayo sa ating ginagawa. Ayan. So, next po. To articulate clearly the aspirations of women to fundamental reforms and changes. Actually, changes po yun. And work for the integration of women in the limelight of development as well as the promotion of women's rights and equality. So gusto po natin na magkakaroon ng pantay na karapatan ang bawat isa. At ganun din po ang sinasabi ng Magna Carta of Women
Kaya nagawa po ang Magna Carta of Women o yung Republic Act 9710 ay upang kilalanin talaga ang babae at proteksyonan at bawal ang diskriminasyon. Kaya si Magna Carta, kung nakakita nyo, noong araw ang mga politiko karamihan lalaki. Umpisa natin sa barangay level, ang tawag sa kanila noong araw ay Kapitan del Barrio. At ang mga gumaganap po noon, karamihan lalaki, wala po talagang babae kapitan ng but right now, because of gender and development. So yung paradigm shift na nagmula tayo sa ganito, papaakyat po tayo sa development at yun po ang kailangan natin upang magkaroon ng equality sa lahat po ng types of gender. Yan po yun. Okay, next. Ayan. To tap and consolidate the organized strength. Ito na po tayo. Kayo, nandyan. Bawat barangay ay represented para nga magsama-sama itong kakayanan natin for an action towards enhancing their capacity to work for their rights and welfare. Yan. So, madali naman po siyang nawain. Okay, next. To actualize is women's potential for leadership and action. So, karamihan nga po sa inyo ngayon ay mga leader ng inyong barangay, kagawad, kapitan, ano pa ba ang tawag natin? Basta tayo ay mga leader po. Ayan, kitang-kita na po na sa pamamagitan ng sama-samang aksyon at kalakasan na kayanan ng bawat babae, yun po ating gustong iniin o gusto nating ma-attain, which is development for women at saka siyempre lahat ng klase ng kababaihan, much more those marginalized sector of our society ay atin po ma-i-address. Kasi kung sama-sama ang babae, alam po natin ano yung problema natin. Alam natin kung ano yung dapat nating plano para sa pangangailangan ng babae. Kaya tama lang po na nandiyan ang kababaihan, nakatuwang palagi ng isang lalaki. Tama po? Yan. To undertake resource generation, something that can provide support to women's organizations. Actually, kanina mayroon akong narinig si Ma'am Remy Padilla ng Bente Reales. Ayan. Siya rin po ang sekretary ng ating kapitan noon. At nabanggit niya kanina, may mga iba't iba kaming mga livelihood training. Ganun din po sa Paragan, sa Genti, sa Marulan, at sa ibang barangay pa po. No? Sa Malinta, sa mga iba pa, katulad sa Islam, may mga, ano na po yan, na nauna na mga livelihood. So, meaning to say, ang atin pong kakayanan ay nagtatap po tayo ng mga resources, that is resource generation. Kung wala nang tayo sa ating barangay, tinatap natin itong nagbibigay ng mga livelihood training sa atin para magkaroon po tayo ng skill. At kung ikaw ay skillful na, dapat i-apply mo para magkaroon ng livelihood at magkaroon ng self-sufficiency. Yung sinasabi, nag-aral ako ng paggawa ng sabon at ng peanut butter. O dapat po, yung natutunan natin ngayon, alam na natin paano natin ito masusustain. So through yung tuloy-tuloy, mayroon tayong sustainable livelihood na kung pwedeng income ng mga kababaihan sa inyong lugar. Kaysa bumili sila sa iba, o halimbawa, marula, so dito na kasi mayroon palang livelihood, tapos nagtitinda na sila, sustainable yun. Para masustain yung ating pangangailangan bilang babae. Ang hirap po kasi pumasok sa mga kalalakihan, huwag naman magalit yung mga lalaki sa akin. Wala kasi lalaki rito, parang tatlo lang. Pero hindi po ito labanan ng sexes. This is not a battle of sexes or war of sexes between men and women, but we need equality. Na tayo bilang babae, gusto natin patunayan na mayroon tayo sa kayanan at hindi yung pananaw ng araw pa ng babae ay pambahay lang. No, hindi na po ganun. Dahil na andito ang ating mga kababaihan na leader na katuwang para mas ma-improve ang ating quality of life. Yan po yun. Okay, next. To create, promote, and support various programs, projects, and activities, mechanisms that will uplift the condition of women, especially those that belong to marginalized
group or the community. So, ano lang yan. Gusto natin talagang yung mga marginalized o yung mga tao sa laylayan na andyan na lahat ng servisyo, lalo na sa Venezuela, pero mayroon pa rin kung hindi nakaka-avail, kung hindi nila alam yung kanilang pupuntahan para ma-avail ang lahat ng ito. So, through our effort, para sila ay makasama natin at matulungan natin, sila po ay maaaring pabigyan at ma-address din yung kanilang pangangailangan. Kasi ang gusto nga po natin, walang maiiwan na nasa laylayan. Pagkos gusto natin masigit na tulungan ang mas mabababa kaysa sa atin. Okay po? Again, to promote conduct and support informative and educational activities as a training, exposure, etc. that will equip women with the consciousness, motivation, and skills needed to initiate change and development. Yan. So actually, sa Valenzuela naman po, we have 33 barangays and I'm very much aware na through our training, we used to provide sa barangay, nagkukondak po tayo ng mga training, kaalaman upang magkaroon po ng awareness ang bawat mga mamamayan. So ito po ay sa pangunguna siyempre ng ating puting mayor, ang sangguniang panglungsod, at ganun din po sa barangay level. Kasi ang nag-request po sa amin ng iba't ibang training ay ang mga kapitan din po. So kami po ay tinatak nila kasama sa DILG, kasama ang Women's Desk, lalo na sa pagbibigay ng training sa mga kababaihan o mga children to avoid or to prevent violence against women. Tama po? O, kayo lahat, alam ko mayroon ng training ng mga iba't ibang batas. Ano na ba yun? Katulad ng Republic Act 9262, mayroon na kayo niyan, anti-violence. Mayroon na ba kayong Republic Act 11313, which is anti-bastos law, o yung Safe Spaces Act. Mayroon na rin kayong Magna Carta of Women. Yan. Ano pang mga batas? Republic Act 9208. And amended na po yung Republic Act 10364, that is Anti-Trafficking in Persons Act. At ngayon ay sinusulong ang batas ng OSAID, anti, ng online sexual abuse and exploitation among children. So ito po yung mga kadalasang hinihingi ng barangay na i-conduct ng aming tanggapan, susulat kay Ma'am Dorothy o kung kanino niyo po gusto i-address siya na makapagbibigay ng additional knowledge sa paghawak o handling of victim survivors na pwedeng bata, pwedeng youth, pwedeng women, pwedeng elderly. Okay? Pero nagko-conduct din po tayo ng gender sensitivity training. Bakit kailangan natin ng gender sensitivity training? So that tayo, as a service provider, frontliners in our area, na nasasakupan, gender sensitive po tayo. So kung gender sensitive ka, dapat ang kasunod nun, you should be gender responsive. Ganun yan. Diba? Kaya nga may mga salita, suso, o yung iba tatawa. Talaga naman suso at tawag din yan. Diba? Puwet, o puwet talaga yan. O, tama lang po yun, sensitive yun. Yung kasing pinagtatawanan, yung mga ganon, ganito, ibig sabihin, insensitive ka ba? So, dapat, dagdagan mo pa yung kaalaman mo para to make you a gender-responsive person. Yan. So, bawal po kasi yun, di ba, yung anti-discrimination. So, all types of gender. Okay, next. Ayan, to undertake networking and alliance-building activities and establish relationships among local, ayan. City, kasi municipal, hindi naman tayo municipal, city, provincial, and national women's organizations to foster understanding, cooperation, and solidarity. Solidarity po yun, on problems, issues, and programs that are women's concerns. Yan. So, from the national, down to provincial, down to city or municipal, and down to barangay, ini-implement po ang magkaroon tayo ng kalipi. At nang sa ganun na mai-address natin ang pangangailangan ng mga iba't ibang kababaihan na mayroon pa sa ngayon na naiiwan. But before that, I would like to acknowledge the presence of our
Barangay Kagawad of Panumay East, si Ma'am Abby Joseph po. Ayan po, siya po ang presidente ng Kalibri ng Panumay East. At actually, isa po sila sa mayroon ng livelihood. May sarili na silang ispat relief. Through tapping of resources outside, sila ay nabiyayaan. Kaya, kung gusto niyo magpa-spa, yung alam niya, hilot-hilot yan eh. Para medyo mabuhay ang ating mga natuto yung base pa tawag doon. So, na-stagnant na ano, sa kanila po. Kaya siyempre, dahil nga sa kanong may east, o siguro yung adjacent barangay Ubra, pero yung makapulong, malayo na yan. Yan. Pero ino-open ko lang po sapagkat sila po yung isa sa successful story na meron si Kalipi through the initiative of Ma'am Adi. Yan. Palakpakan naman po natin. Ayun naman, lahat yan, madadaanan po namin kayo hanggang katulad sa Limunan. Mayroon po silang tuloy-tuloy na feeding program. Sino ang benefit? Usually po mga bata na pinupunta nila bawat street ng Limunan para ma-reach out nila to provide feeding program of their own na nagtatap din po sila ng resources minsan para nag-abono yata si Ma'am Rita. Ganun talaga po. Pag nagservisyo ka talaga minsan. No, okay. Salamat po. Ayan, next. Abono talaga. Yan. Sige, Sir Vito, Sir Francis, ayan. Ano daw ang qualification ni open to all women organizations organized by the DSWD or its local counterpart tayo po yun with the following premises. Siyempre, sabi po, ay women organizations who have at least 25 members pwede na. No, pero ayun po, kasi sa women's sector na nasasakupan po ni Kalipi dapat na po 18 to 59. So isipin nyo, paano ako, 60 na ako, 61 na. Kayo po ay honorary member na lamang at kayo po ay pwedeng advisor. Pero sana po, yung tugunan natin yung naayon din 18 to 59. Kasi po pagka sa 60 na, you belong to the senior citizen sector. I myself is very much senior. Opo. Ayan, alam po nila yan. So, ganun po yan. Kaya kung halimbawa po, mga 16 na, pwede naman po mag-replace yan ng kahalili. Basta ang mahalaga po ay willing itong kahalili. Ganun po yun. Yan. Affiliate members may be accepted from organizations not organized by DSWD or instrumentalities but who subscribes its principle, beliefs, values, and objectives of Kalipi. Dahil ano po yan? Halimbawa, miyembro ka ni Secretary Rex, kasi Mayor Rex noon, naglaro po tayo ng Rex Lady. Tama po? Sino po ang member dito ng Rex Lady? Yan, madami din po sa District 2. Ayan, dalawa lang tayo. Ngayon, halimbawa, Win Mothers. Actually, ang Win Mothers, ayun, Win Mothers kasi, alam ko, meron ding, noon pa man, mayroon kasing women's organization talaga, na women's organization nga, na ang leader that time, kung kilala nyo, ay si Mami Linda San Juan. Pero, alam na si Ma'am Linda, kasi nga, nategi na. Pero, tuloy-tuloy pa rin po membership. O, ano pang samahan? Mayroon bang blue lady? White lady? Pagkakita na kayo para matawa kayo. O, sige. Kahit ano daw pong samahan ka ng kababaihan, basta pasok ka rin sa identity na you are very much welcome. Wala naman po kasi siyang, ano ka, tao ka nila hindi po tayo ganun. Nandito pa po tayo sa local, wala po tayo sa Senado, Ayan, batawa lang po ako. Ayan, so ayan na ko siya. Affiliate members cannot qualify for any elected appointment position in Kalipi at all levels. Sige po.
Ayan, how to organize. Eh, na-organize na kayo ba? Diba? Oo, sige. Next. Ayan, kami po, noon pa man, sa tulong ni Ma'am Ninya at syempre ang aking head si Ma'am Dorothy, ay sumusulat na po sa bawat barangay. At natatandaan ko 2023 po, sumulat kami at gusto namin na talagang itong kalipin na to ay may strengthen, buhayin, ma-revive, ma-reactivate. Siyempre po, alam naman natin na marami ding mga gawain sa barangay, kaya nauntol na ng nauntol. Alam niyo na untol na hamper, napigilan. Pero ngayon po, base sa DSWD, mayroon po silang parang memo sa atin man, no? Na month of May to June, this is the time for us to really organize a federation officer within our locality. At heto na po tayo, ginagawa na po natin. So, tayo po ay sa-compliance ngayon. Okay? So, tama lang po. So, kami ay nakapag-protocol sa mga barangay para buhayin ang Kalipi at mag-organize. So far, kami natutuwa sapagkat kung hindi na-organize at hindi nagkaroon ng favorable ang inyong mga kapitan, eh wala po tayo ngayon. Pero alam po nila, sila naman po ay compliant. Kaya tayo ngayon. So, ayan. So, yung iba, mayroon na pong members na marami. Like, sa aking pag-amalap po, ang parada, sinaturate po ni Ma'am Lorelei Ahero ng parada. At sa aking pagkakalam, nung tayo po ay 50 pa yun ng araw ng parada, naka 700 members na po siya. So meaning, kung si parada ay ganito kalaki, lahat ng yun naman po ay walang kapilitan. Kasi pag may member, walang kapilitan yan. Kung ayaw niya, ay di respeto po natin. Eh, wala naman pong masama at nagkaroon po ng malaking event that time at kami po ang imbitato ni Ma'am Mel that time. So, kung kinaya ni Parada, edi kaya mo rin yan. Lalo na siguro yung malalaking barangay, kahit maliit yan, katulad sa isla. Ang isla nga po, naunang na-organize yan eh. Ayan, ang aking kaibigan, si Ma'am Dory na siyang presidente, na-organize, ang dami na pong livelihood nila. Kasi nga po, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang partner agencies that provides livelihood assistance for them. Kaya po natin yan. Ayan, identification of contact person with volunteers. So, sunod-sunod na po yan. Kakayanin po natin yan. Sige po. O, in-analyze daw yung data. Conduct of community assembly. Yan. Tapos, presentation and validation of results of survey, programs and services of the department or agency, concept and purpose of organizing a group. Bakit pa tayo nag-organize? Para nga makita at makilala at makuha natin ano ba yung mas malalim na pangangailangan ng ating barangay. Halimbawa, sa data gathering or survey, nakita natin sa barangay Malinta, napakaraming mga unemployed. Actually, isa yan sa paggawa ng God budget. Kung maraming unemployed sa Malinta, example lang, ano ang dapat kong gawin para ma-i-address ko ang unemployment? Diba? So, gagawa ka kasama yan sa God plan o annual investment plan. Siyempre, gagawa ka ng paraan para itong mga constituents mo ay ma-i-address. Ito po sa iyo. O, diba? Kasi kung ako yung namumuno sa barangay, gagawin ko sapagkat makakatulong ako sa mga walang hanap buhay. Yan. Hindi naman, porque walang hanap buhay, papasok mo lang sa city, hindi dito bra. Hindi mo rin pwede ipasok lang sa public. Pero mayroong certain percentage of that nakuha mo na data, eh bakit naman hindi? Eh mayroon naman tayo pakikipag-ugnayan sa peso. No, ha, peso, yung iba nga, may job placement sa barangay na kaagad. I-employ yan, pwedeng utility, pwedeng nilahakot ng ganito, i-refer natin sa ating partner agencies, like sa Action Center, para sa Resurma, kung ano. Depende yan kung ano ang kaya ng isang kababaihan. Kung hindi man yung babae na yon, ay ang kanyang member. Kasi once na nagpunta ka sa barangay, ay, ito yung babae na to, kawawa naman, biktima ng violence. Hindi na mo lahat, holistic ang approach
Hindi lang yung babae na ito, titingnan mo yung member ba, saan ko ba pwede i-refer ito, may sakit pala, o ito na nang dating. Kasi holistic ang approach. Ganun po sa amin sa social welfare. Okay? So, yan. Kami tayo naman po ay sama-sama pa. Naman. Next. Konti na lang po. Organizational meeting. O, yan. Katulad nito, tayo po ay nag-meeting. At kayo, sa inyong barangay, kaya niyo pong gawin dito. Ayan, sa Malintan, gawa natin yan, Ma'am Beth, di ba? Yan, marami namang barangay actually. Sa GNP, mayroon silang, ano dyan, kailan lang nag-General Assembly, through Ma'am Sheila bilang presidente ng Kaliki ng GNP at kami po yung umaten dyan, nagsumba. Si Ma'am Sheila ay, malamang, baka nagsulisit din po sa mga kaibigan. May parapol yan. Kasi siyempre, simple lang yan. Pero yan yung mga bagay na ang babae ay nabuboost ang kanyang moral at yung kanyang self-esteem. Ganun po yun. Yan. Okay? Yan. Ito, third, yung Olympic projects and activities. Ano ba yung pwede natin unahin gawin? Regular meeting. O sige, ano ba regular meeting natin? Pwedeng monthly, pwedeng quarterly, depende po sa iyan ang availability ng mga officers. Pwede po yan. Projects and activities, ano ba yung paplanuhin natin? Kasi ma'am, di ba po pwede isama sa God plan for the following year? Kasi Godable po siya. Kung natatandaan niyo, umikot ang DILG at inassess ang bawat functionality ng inyong body, kayo po ba o sino sa inyo ang natanong na mayroon ba kayong Kaliki of organization? Mayroon po ba? Meron. Wala? Walang magtanong kung ano yung samahan niya? Sa opo, kasi sa functionality, diba mayroong yearly na functionality assessment ng DILG in the implementation of God sa inyong barangay. Hindi lamang po children, hindi lamang PWD, elderly, but mga kabataan at kababaihan po. Yan. At dapat may database kayo. Yan. Sige po. Next. Ayan. Organization of Working Committee. Kasi may working committee po ang Kalipit. Na kung saan makikita po natin ito mamaya. Okay, sige. Siyempre, kung meron tayong plinano na PPA, Programs, Projects, and Activities, kailangan po may monitoring and evaluation. Halimbawa, meron kayong certain activity na ginawa, how effective yung ginawa ninyo na programa para sa kababaihan. So, may monitoring and evaluation. Epektibo pala yung ganito. O, ganyan. Kasi, paano natin malalaman ang impact pagdating ng programa ginawa natin, na pinagkagastusan natin, pinagpaguran natin kung walang monitoring and evaluation. Minsan po, sa planning, nawawala yan. Mayroon po, yan talaga, monitoring and evaluation. Parang sa anak natin nag-aaral. Okay, pinag-aaral natin. Dapat sinomonitor din natin, sinusupervise natin ang ating mga anak, dahil ang pangarap natin sa kanya ay maging isang engineer. Anong year na ba siya? Dapat mayroon ka rin minsan punta ka sa school. Kahit na makalit siya, baka akala mo sasabihin mo na siyang medalya sa susunod na taon. Hindi pala medalya ang sasabi mo. O diba, frustration on the part of the parents. Kaya mahalaga yung monitoring and evaluation. Tama po yun. Ini-evaluate natin. Gaano ba ka-effective itong plinano namin? Ganun. Di po ba? Kasi, bumaba kayo sa barangay, nakita niyo yung mga problema at mga gusto nila o need nila, i-address po natin ito. Kung isipin mo, parang ang hirap naman yung Kalipit. Gagastos kami rito, magpapagod kami, wala naman kami sweldo. Sa una po, talagang parang napakahirap. Pero sabi nga, ang sama-samang kakayanan ng bawat isa ay magkakaroon ng katagumpayan. Sabi nga, ang walis na nag-iisa, dalawa, mahirap makuha yung maraming basura. Pero, 2 heads are better than one. Yun po yun. Okay? Capability building, more on training po yan.
Kaya tayo po ay nagkakondak ng training upang magkaroon tayo ng kaalaman at kaya natin i-share sa ating mga kapwa kababaihan. Yan. O, a call for unity. Ito na tayo, nagsisimula na tayo. No? Yan. Saan siya? Yung composition niya from the city, ay federation, or women's organization at the barangay level can form results into federation known as the Kalipunan League Filipina of the City of Valenzuela. Yan. Yan. Elected officers shall be elected from among the active presidents of organized Kaliti group in the barangay. Yan. Planning. Ito na. Parang nabanggit uli yung kanina. Sige. Yan yung regional ano. Sige. Next. Next. Parang nahuli. Yan. Yan. So, dito po, ito po yung kanyang Kung po pwede po, i-identify ano ba yung product na gusto ninyo na i-introduce sa barangay ninyo, kung ano yung gusto nyong i-launch natin, then pagsasama-samahin nun, yun natin, nila Ma'am Tiffany. Gusto po talaga yun na ma-launch ni Ma'am Dave. And then at the same time, kung kailangan niyo po ng technical assistance, pwede po tayo magpa-schedule ng training sa LIDI po and sa livelihood office din po in coordination with counselor cells and in coordination din po sa iba pong mga konsihan na pwede po natin makapartner kasi again, this is a partnership with the whole city, a whole of government approach, hindi lang po ng organization natin, hindi lang ng DSWD, but everybody po. So sana po yun yung mapag-usapan at mapagkasaluhan later on. Maging one top priority po ng organization. Di po? So mamaya, piliin nyo na kung sino yung mga gusto nyo maging officers natin na sana kung sino man yung mapipili, hindi man yun yung kaso mo, hindi man yun yung gusto mo, i-supportahan po natin kasi hindi po ito para sa ilang tao, para sa ating lahat. One representation per barangay means kayo po ang representante ng bawat barangay ninyo, kayo po ang boses ng barangay ninyo, so please mag-participate po tayo. Okay po? Thank you very much. Pero talagang at the end of the day, sometimes we cannot stand on our own at first. Kung hindi natin kaya po at first, one way or another, kailangan po natin ang tulong ng barangay. Kailangan po tayo na ma-acknowledge ng barangay. Kaya kung mapapansin niyo po, paulit-ulit po namin sinabi ni Ma'am Dina, sumunod po kami sa barangay. Napiligalan kami sa mga barangay, asking them to send us a representative na sila po ang mamili. Kung wala, kami ang nagpusang loob na pumontak sa mga walang well-established po na kainti. Kasi gusto po talaga namin well-coordinated. At the end of the day, we may belong to a different group or we may belong to a different... Alam niyo na po yun. Huwag na natin i-in-depth detail ako. Sinusugarcoat ko na atin, di ba? So, huwag ko na daw i-sugarcoat. May go signal naman si Kapitana Sheila. Nagkakaintindihan naman tayo lahat. Pero, at the end of the day, yun na. Kung medyo nahihirapan tayo, kailangan talaga natin makipag-coordinate sa barangay. Pero, we still have an option. Pwede pa rin tayo lumapit sa LIDICO. Again, kapag established na kayo, acknowledge ng CSWD, magpa-accredit na rin po kayo sa sangguniang pagmusto. Kuha lang po kayo ng requirements sa Office ni Councilor Chris Feliciano dahil siya po ang chairman ng Accreditation Committee ng sangguniang pagmusto para magkaroon kayo ng identity. Then maybe we can call, if talagang, ako ay happy request din talagang we give respect. Sometimes talaga minsan parang gusto natin to present na kaya natin. But we have to give respect then to the barangay. Hopefully, everybody agrees yung personal po natin lambing. Medyo nahihirapan talaga ako sa kalagayan natin pare-parehas. Pero yun talaga yung high respect natin sa barangay. Pero sana po yun yung magawa natin. Pero we respect pa rin naman everyone. Pero may mga pwede naman tayong paraan, pero maganda pa rin na magbigay galang po. Kapag bigyan tayo ng pansin or tulungan tayo ng barangay, okay po, kung hindi, at least
nagbigay tayo ng dana. Wala pong maipabalik sa atin. Naiintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Naiintindihan po namin kayo lahat. Ang importante po, at the end of the day, ako kasi, yun po yung katilan ko. May mga leaders or minsan may mga higher authority sa'yo na minsan, get nyo naman, diba? May higher authority sa inyo na minsan parang iba yung direction or iba yung priority. Pero at the end of the day, it's important pa rin to give respect pa din, diba? So, yun lang. Pero kung yun nga ang gusto, in particular, in material, pwede tayong lumapit pagdating po sa holiday po, yun ang pa-accredit po tayo, ma-acknowledge tayo ng CSWD. Marami naman pong ibang ways and marami rin po tayong mga NGOs na pwede rin matap. Kaya nga po, ang pinaka-importante ma-establish ng inyong pong organization sa inyong barangay, magkaroon tayo ng election para magkaroon tayo ng identity. That's the first thing that we have to do para po maging confusion po tayo lahat. Again, respect and be kind na lang din to everyone. Kung po pwede. Hindi ko na alam kung paano ko pa ibigay kasi parang alam naman natin medyo tahimik na ang lahat pagka yun na ang pag-uusapan. Pero more than anything, ang importante dapat ang puso natin na sa paglalaban sa karapatan ng kababaihan. Okay naman tayo. Doon tayo nagkasundo lahat. Okay po? At least doon tayo may isa tayong direction. Okay po? And then at the end of the day, you can ask or write a letter with us kasi may programs naman din po ang mga CSWD natin and we can usap po tayo. Hindi naman po one size fits all tayo lahat eh. Iba-iba. May mga barangay na kaya na, may mga barangay na nagsisimula pa lang. So please let us know ano yung concern po sa bawat barangay. We will try our best to address your concerns appropriately. Okay po? Yes po. Thank you. Paano, mayroon kayong financial, what do you call that? Statement o account. Ito yung pumasok na pera, ito yung una, ito yung galagaso, magkano natira. O ngayon mag-iisip tayo, paano tayo nag-raise ng fund para masustain natin yung ating galibyo? How? Yan, strategy natin. Kung gusto nyo, binibining, kalite, 2026, sana, mayroon po yan. Mayroon ako narinig na parang gusto niya. Mayroon parang kayo, hindi ko lang maalala ngayon. Parang plano niya ng ganun. May propose. Opo. Kandidata. Ha? Tapos, awardan kayo during Women's Month. O, diba? Siyempre, may something yun. Kung pwede ma-awardan lang kayo ng ano ba yun? Yung taas, ganyan, hindi ganun. Pag po nakita ni Ma'am Dorothy ni Ma'am Ninya, of course, ang ating duty hindi yung bakit hindi po tayo susuportahan. Kaya maganda naman po yung ating layunin. Ganon. Yan. So, dapat, mayroon, kasi wala na, kung ang samahan natin, pero wala naman po atang kapailangan, parang malungkot ka no. Oo, kasi pupunta kayo dito, pag hindi kayo hinatid ng barangay niya, nabasahin pa kayo. Tama? Sino nabasahin sa inyo? Kami. Salamat po. Kung ako nga lang po ayan. Gusto ko rin po i-alay ang pagdating at dumating na pala ang ating kagawad ng barangay Pugong, si Kagawad Baby. Ayan, tayo po kayo ng baby, siya po ang ating Kalibing President man. Ayan. So, kumpleto na po tayo. Ayan, thank you po ma'am. Ayan, and then Committee on Productivity and Livelihood. Ayan. So, si Committee ng Livelihood na itatalaga natin, siya yung makikipag-ugnayan, nakikipag-ugnayan para yung gusto natin livelihood training, kung gusto nyo, ay magkakaroon ng katuparan. Okay? O, halimbawa, si Isla, nagkaroon ng peanut butter. O, ito si Angela Pulo, mag-peanut butter ka ba? O, kailangan sarap ang peanut butter mo para matalo mo si Isla. Parang pero siyempre hindi gano'n. Hindi yung gusto natin yung gano'n. Gusto natin para iba-iba naman.
Ayan, katulad ni ma'am sa parada, gusto niya yung meat processing. Hindi ko na nga na ano kung kumusga na eh. Pero at least na po, pwede tayo. Kaya kasi, kung sana may magbibigay ng libre na mga produkto ma'am, halimbawa, meat processing, mayroong 2 kilong baboy, yan, may sangkap yan. Kung halimbawa, ano ba yun? Longganisa, alam mo ba longganisa? Dito po sa Valenzuela, walang mahusay gumawa ng Valenzuela yata, ay ng longganisa. Yun, ang pag-aralan nyo. Yung bawang na longganisa, sa amin po sa Kabanatuan. Natikman nyo na ba yung longganisa ng Kabanatuan? O ano masasabi nyo? Puro bawang. Ayun, napakasarap. Hindi kayo mga high blood talaga ang bawang. Mahal eh. Mahal ang 1 kilo doon. 380. Dadali ko lang lalamog dito. Wala na. Pero malay niya naman. Ano, pag nauwi ako kaya lang, di ko yata kayang bigyan lang 3 barangay plus si Ma'am Ninya. Plus si Ma'am ano. Diyos ko, Lord. Sana tumama ako sa loob. Pero yung ano ng kawawang pulo, kasi mga kuman, yung kanilang bangus na relleno, masarap. Kayo lahat, kahit pa paano, ayan, di ba naklas? Okay po? So yan po ang ating committee. May mga katanungan po ba? Kaya na ako ito po si Ma'am Ninya ulit para magdagdag sa ating salito. Tita Linda, may naiintindihan po ba tayo? Okay naman po. So first, again, uulitin po natin. Kaya po inulit ni Tita Linda kasi may mga ilan po bago lang po. First time na kayo. Tita Linda, thank you very much po. Thank you po. Actually po, yung Kalisi again, yung Valenzuela City started 2023. So karamihan po nung nandito, sila Kapitana Jess, sila Kapitana Sheila, kabisado na po nila yan. Pero maganda po yan na marami pong nag-i-involve ngayon at sumasali mga barangay. Kasi again po, ang bilin nga po ni Tita Imelda, ang mandate po kasi ng regional sa atin, kailangan by May and June mag-election na tayo dahil August national election na po. Regional election na. So, syempre, hindi ko pa yung Valenzuela na wala po tayong participation. Kaya po natin ginawa ito. Ngayon, ang inaantay naman talaga namin, isang barangay na ng karahatan. Pero, anyway po, pag wala daw, ako daw. Pero anyway po, kailangan tayo lahat magtulungan. Reminder lang po, alam po namin, yung iba po dito, apart from barangay po, may mga nag-create talaga ng Kalisi. Reminder lang po, kung kaya po ng powers lang naman, we are happy asking for everybody po to kindly coordinate with the barangay para lang po at least mas harmonious lang din po tayo. Okay lang naman po. Maybe it's not too much to ask. Pero, syempre, again, this organization is a non-partisan, non-political, and non-religious and all. So, ang importante po establish natin for the empowerment of women. Actually, nabanggit po ni Tita Linda yung pagdating po sa livelihood. Gusto po kasi ni Mayora Tiffany talaga na magkaroon tayo ng one town, one product. Ngayon, baka pagka after ng election po natin, among yourselves, kung sino yung maboboto na officers, sana yun yung magawa natin ng first project po natin. Kaya po ako sumingit na kasi tatakbo po akong Batangas. Kaya, sinabi ko na po sa inyo, baka mawala na po ako mamaya tingnan niyo po ako, sorry naman, so sorry na ako ng advice. Ang gusto lang po sana natin, makonsider po natin yung program po na yun. For at the end of the day, syempre kayo po dapat yung mag-decide. Among yourselves, after the election, again, dapat mag-decide kayo ano yung tingin niyo po na workable. Kasi gusto po natin ipakita sa buong Valenzuela na this is the organization na talagang dapat po natin panayuin. Kasi ang main goal po nito, again, is to empower women and at the same time, to unify everyone. And at the same time pa, ito po yung isa sa mga unang kinilalang organization ng DSWD. So, in connection with DSWD, kung mapapakita po natin yung galing po natin, it will be easier for us to ask for support and assistance. But syempre,
before we do that, kailangan ipakita po muna natin yung activities natin at yung initiative natin.